Woo! Yan na, Baclayon Church. Napakaganda talaga ng lugar na to. Kita nyo naman sa left side ko. Yan yung Baclayon Church. At sa right side ko naman makikita nyo, dagat yan. Kaya napakaganda talaga mag-relax dito sa Baclayon. Wow! Dito na ako sa Light Cut. Pauwi na ako ng Cebu. Napakaganda talaga ng experience dito sa Bohol. Kaya loob na loob talaga ang dating. Wow! Are you listening? Damn. What's up guys? Maybe go to Speed Motovlog, and for today's video, andito ako sa Bohol sa Baclayon where the oldest church in Asia belong. At syempre tapos na aking mission dito sa Baclayon, kaya it's time to go home kasi marami pa tayong gagawin. Bohol loob, let's go! O nga pala guys, mahirap mag-travel ng walang dalang cash. Anin mo ang pera mo kung card lang ang dala mo, hindi mo magagamit yan sa tuwing may aberya ka. Kaya may tip ako sa inyo, bring cash when you're traveling kasi hindi mo alam kung saan ka magkakaaberya at wala ka rin pangbayad syempre sa mga talyer-talyer dyan sa gilid-gilid kasi card ang dala mo, so napaka-importante talaga meron kang dalang cash. Kaya isa talaga sa plano ko ngayon ay mag-withdraw para naman meron akong dalang cash. Syempre mas mabilis ang transaksyon kapag ikay nagkaaberya kung meron kang cash kasi madaling maayos yung mga bagay-bagay, especially sa province wala talagang mga card doon, kaya kailangan mo talaga ng cash. Yun ang unang tip ko sa inyo guys pag kayo'y bumiyahe ng malayo. Anyway, ang Bohol ay isa sa mga pinakamagandang lugar na napuntahan ko guys. Believe me, kapag bumabiyahe ka na sa shoreline yung daanan, kaya kita-kita mo yung dagat, yung sunset, kita-kita mo. At syempre kung nagugutom ka, madali ka lang makabili ng mga pagkain kasi sa dinadaanan mismo ay maraming nagtitinda ng pagkain. Pero sa sitwasyon ko ngayon, papunta ako ng Tubigon. Yan pala sa left side ko, bahay ng aking kaibigan niya na si Gina Ramo dati. At yung mga oldest, mga vintage na bahay dyan, nandyan, nakikita nyo yung historical house dito sa Baclayon. Nakikita mo yan, kina Joan Realista. Kita mo yan sa right side. Ayan, shout out Joan Realista, what up? At saka sa kaibigan kong pulis na ngayon na si Biloy John Lawrence. Natawag naman dati si sino ba yan? Limutan ko basta yun na yun. Dito ako tumaan sa likod ng merkado, akala ko pwede mag left turn, kaya lang nagdadalawang isip ko kaya umikot na ako. At ngayon kita nyo na ang Baclayon Church kasi umikot talaga ako, dapat doon lang ako sa kabila lumusot, kaya lang hindi ko alam kung pwede ba mag left turn doon, kaya naghanap ako ng ibang area kung saan ako lalabas. Napakaganda ng Baclayon Church guys, preserve yung ating lumang simbahan kahit lumindol noong araw, pero ngayon ay balik din sa original. Dito ako ngayon mag-withdraw ng pera syempre kasi kailangan natin ng pera habang bumabiyahe. Yun na nga guys, I'm trying to figure out kung saan ako dadaan ngayon kasi napakaraming pwede mong daanan dito sa simula sa Baclayon. Pwede ka dumaan kung saan para lang makapunta ng Tubigon. At good thing nito ay napakaganda ng kanilang daan, semento. Wala kang madadaanan na lubak-lubak. Yan ang pinakamagandang pwedeng i-offer ng Bohol sa iyo pag ikaw ay isang motorista. Kaya bumisita na kayo dito, mag-bohol na kayo dito katulad ng ginawa ko ngayon. Nag-bohol ako na mag-isa. Yun, dito ko tumaan sa likuran ng merkado guys sa Baclayon, pero actually hindi ko talaga alam kung pwede akong lumusot dyan, kaya lang nag-google ako at thankfully hindi ako hinala ni Google. Kasi itong daan na to dati gravel pa yan dati, hindi talaga siya semento, kaya ang hirap dumaan dyan. Ngayon nagulat ako, napakalapad ng daan, napakaganda talagang gwapong-gwapo. Kita mo naman yung nagmumotor, katulad ng daan dyan, gwapong-gwapo. So hindi ko alam kung saan ako lulusot niyan, basta drive lang ako ng drive, tapos every time to time talagang chine-check ko yung Google ko kung okay pa ba yung dinadaanan ko, kasi minsan pag lumagpas ka doon sa in-offer ni Google na pwede mong daanan,
automatic yan, magbabago siya. Kung hindi mo nabantayan yun, tuloy-tuloy lang, tapos tumitingin ka lang sa blue line, baka mamaya iniikot ka na ni Google kung saan-saan. Kaya guys, pangalawang tip ko sa inyo, kapag long ride at hindi sigurado yung lugar, always check your Google Maps. Tignan nyo yung mga areas kung saan kayo pwedeng lumiko, at kung malapit na kayo doon, i-check nyo ulit. Kasi pag lumagpas ka dyan, talagang mag-iiba ang iyong dadaanan. At for the meantime, chill ride lang talaga ako guys. Kaya marami akong nadadaanan ng mga gandang lugar katulad ng lake na yun. Hindi ko alam kung anong pangalan ng lake na yun, but tumigil ako doon kasi gusto kong pumasdan ang kagandahan ng nature natin. Ganyan tayo pag nagmumotor dapat. Ayan, huminto na ako guys kasi chinecheck ko yung Google Map ko kasi bago sa akin ng lugar. Baka mamaya mapapalayo ako doon sa gusto kong daanan. Hindi ko alam kung anong lugar to, pero kung may nakakaalam kung saang lugar ito, pwede nyo ko i-comment down below. Yan, meron palang likuan dyan guys, kaya kung dumiretso ko noon, nako, sana ako pupulutin yan. O ayan, o ha, syempre alam nyo guys, gamit na gamit talaga yung Google Map kapag marunong kang gumamit. Kaya yung iba na ano sila, na nagagalit or meron sila mga hindi magagandang comment tungkol sa Google Map kasi hindi nila ginagamit na sa tama, di ba? Diretso lang silang diretso, hindi nila chine-check yung dinadaanan nila. Syempre, hindi nila alam, nagbago na pala si Google kasi nalagpasan mo na yung corner na dapat lumiko ka doon. Kaya binago niya yung ruta mo. Ayun, napunta ka tuloy sa damuhan o sa basakan o sa mountain. 'Di ba? Oh, napakaganda ng daan, guys. Bull. Woo! Talagang gusto ko sana mag-ikot-ikot pa nito kaya lang natakot ako kasi baka mamaya umulan tapos mag-isa lang ako. At meron akong oras na hinahabol kasi syempre yung barko ay aalis ng 12 noon kaya dapat 11 pa lang nandun ako, pero umalis ako ng Baclayon around 11 in the morning. Kaya I still have 1 hour to travel para lang talaga makahabol doon sa barko na inaasahan kong pwedeng sakyan papuntang Cebu kasi susunduin ko pa yung anak ko sa alas 3 ng hapon sa school nila. Patay ako nito pag hindi ako nakahabol. But thankfully dito sa Bohol, napakaganda talaga ng daan kaya walang aberya ang aking pagmomotor kasi kita mo naman yan, talagang napakaganda ng mga dinadaanan kong lugar at napakaganda ng daanan nila, sementong-semento talaga, kaya kayang-kaya kong habulin. At ang isa pa sa kumbaga advantage sa iyo pag naka Google Map ka ay meron kang ETA o estimated time of arrival na makikita mo. Meron kang oras kaya alam mo talaga yung oras kung kailan ka darating doon. Kaya chill na chill lang talaga kasi alam ko kakayanin ko ng less than 1 hour yung travel natin. At speed up muna tayo ng konti kasi medyo biyahe na tayo sa oras natin na hinahabol, pero for sure makakaabot talaga ako nito kasi alam ko kung paano habulin yung oras ko kasi nakikita ko palagi dito sa Google Map. Anyway, so much for the Google Maps. Napakaganda talaga, napakaangas, napaka-astig ng aking biyahe ngayon kasi chill na chill lang ako. At ito na naman, hindi ko alam kung anong lugar to. Kung sino may alam kung anong lugar to, paki-comment down below lang kasi talagang nagagandahan ako. Mostly kasi dito guys sa Bohol, talagang maraming lumang mga structures dito like bahay, churches at kung ano-ano pa. Kaya talagang halos nadadaanan ko mga bahay ay mga talagang lumang bahay. Meron naman mga iba modern na kasi syempre katulad niyan luma. Kaya kung may balak kang mag-tour dito sa Bohol, ang daming magagandang lugar na pwede mong puntahan katulad ng Blood Compact, Baclayon Church, Lubok River. Pwede ka mag-lunch doon na tumatakbo yung kinakainan nyo yung sa river. Yan yun. At pumunta ng Chocolate Hills, Sagbayan Peak at maraming pang iba. Kaya kayang-kaya mong ikutin siguro pag nag-chill ride ka lang.
relax every time na dumating ka doon sa area na gusto mong puntahan. Mag-relax ka ng mga 10 to 15 to 20 minutes, siguro mga 2 araw kayang-kaya mo yan. Ikutin yung buong pasyalan ng Bohol. Pero syempre mas maganda talaga kung hindi ka nagmamadali para makakapag-take time ka. At one way na makakasave ka talaga, no, makakasave ka ay bring your own motorcycle. Kasi pag nag-rent ka ng mga van, mga tour guides, whatsoever, so fix lang yung pupuntahan mo. Pero pag you have your own motorcycle, kahit saan mo gustong pumunta, i-search mo lang sa Google at makikita mo lahat ng pwede mong puntahan sa Bohol. Kaya kayang-kaya yan. Nowadays kasi with our technology, napakabilis mag-locate ng isang lugar at napakadaling magbigay ng direction si Google Map or kung ano ba yung mga gamit yung mga Waze whatsoever. Napakabilis lang, kaya napakasimpleng mag-tour ngayon kahit hindi ka familiar sa lugar. Anyways, sa nakikita nyo ngayon, nandito na ako sa Tubigon Port. Kumuha na ako ng ticket niyan, tapos dyan punta ako sa may Coast Guard para magpa-clearing, and then ayan na, kasi syempre mamaya-maya alis na yung barko, kaya ako yung nagmamadali na mag-boarding. Kita nyo yan sa right side ko, marami pa ata mga pasahero na hindi nakapag-board kasi inuuna yung mga sasakyan, but hindi ako sure kung talagang sila yung sasampa dyan. First stop kay Manong Guard, chinecheck yung aking mga papeles, mga documents. Actually guys, nung pumasok ko niyan, 3 stops yan. First kay Manong Guard, sabi niya punta ka doon. At talaga namang napapanatag na ang aking loob kasi nandito na ako sa port at kitang kita ko na yung barko na aking sasakyan. Siguro naman hindi nila ako iiwan ito kahit last minute na akong dumating. Hindi ako sure kung last minute na ako dumating, pero para ako lang ang pumasok eh. Kita nyo naman, wala na mga sasakyan, di ba? 3 stops pala dito. So yung pangalawa, ito naka-green. Ewan ko anong chinecheck nila, bakit 3 stops. Yan. Tapos bago ako pumasok sa talagang damyo ng barko, i-stop din ako doon, yung naka-white. Yung parang, siguro parang taga-barko talaga yun. Chinecheck yung mga documents ko rin bago ako sumampa sa barko. Kita nyo naman yan, no? Oo nga pala guys, meron akong pangatlong tips sa inyo pag kayo bumabiyahe. Make sure na meron kayong dalang bag na nasa harap nyo kasi mas madali mong kunin yung mga bagay-bagay na importante. Hindi mo na kailangan bumaba pa ng motor, kaya kailangan ready lahat yung kailangan mong ipakita sa kanila. Kaya kailangan mo ng bag talaga yung kailangan mo, o any kind of siguro belt or something, basta nasa harapan mo lang para pagka kinakailangan yung mga papilis na kailangan tignan, bubunutin mo na lang at ibigay sa kanila. Hindi mo na kailangan pa bumaba sa motor mo para lungkatin kung ano meron doon, at pag binigay niya sa iyo yung papeles mo, eh hindi ka maghahanap kung saan mo ilalagay, di ba? Kasi alam na alam mo yung paglalagyan ng papeles mo at secured pa yun. Kaya meron akong sling bag na dala, although meron pang mas magandang mga kinds of bag na pang travel, pang motor travel talaga, pero wala ako noon, hindi pa ako nakabili, kaya ayan muna ang ginamit ko. Napaka-convenient gamitin, kumbaga hassle free talaga siya kasi tanggal pasok lang ganun. At yun na nga, ay nako, masusundo ko siguro yung anak ko ng tamang oras kasi nandito na ako sa barko. What's up, light ferry 1 ata to, 2 ata to, hindi ko na pero ito ata yung luma hindi ako sure pero parang ito yung luma kasi yung pagpunta ko ng Bohol, yun yung bago daw, yung may VIP. So ito hindi ko alam kung may VIP ba to, but unfortunately guys, nalubat yung aking Insta360 fully paid, kaya hindi na ako nakapag-shoot doon sa loob. Anyway, nais ko magpasalamat sa lahat ng crew ng light ferry or whatever light cat na sinasakyan ko, both 1 and 2. Napakabait nila, napaka-accommodating at napaka-friendly. Talagang friendly kasi tinulungan nila ako kung paano buhatin yung motor ko para lang makapag-U-turn ako or something, di ba? At saka napakaganda ng barko talaga guys, malinis, napaka-relaxing, at nako, kung siguro safety lang ang pag-uusapan natin, napaka-safe talaga ng barko na to. Kaya kung papalari, gusto ko sumakay ulit dito sa light cat na to Pasensya na kayo sa aking mukha, medyo talagang pagod ako kasi alam niyo na kung bakit napagod. Siyempre gutom din, no? Kaya inayos ko yung mga hook. Ako'y
naglalakad na. Tingnan mo naman pag nakaharap para si Jericho Rosales. Pag nakatagilid para si John Estrada, no? Alright guys, thank you for watching. Maraming salamat kay Kuya na kumakaway ngayon. Woo! What's up, Kuya? It's me, Bigote Speed Motovlog once again. Are you Baboos! listening? Damn.